Ngayon nga po ay ginugunita natin si San Ignacio de Loyola, ang founder ng mga Jesuits, isang dating sundalo at nung siya'y masugatan, doon niya natuklasan ang tunay na kayamanan, ang ating Panginoong Hesukristo. Natuklasan na ba natin, mga kapatid, ang tunay na kayamanan na magpapasaya sa atin? O nahanap na ba natin yung tunay na kayamanan na magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan? Lahat tayo ay naghahanap ng magpapasaya at magpabibigay sa atin ng kaligayahan. At madalas, hinahanap natin ito sa ibang tao. Hinahanap natin ito sa kayamanan ng mundo, sa pera. Yung iba, hinahanap ito sa kapangyarihan, sa karangalan, sa kasikatan. Umamin man tayo sa hindi, naghahanap tayo kung saan tayo magiging masaya at kung ano ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Kaya lang madalas failure. Madalas yung nahanap nating kaligayahan, mga kapatid, ay pansamantala, temporary. At minsan pa meron tayong akala natin yun ay yung tunay na kayamanan na magpapasaya sa atin, pero yun pala yung sisira sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating sarili. Sa Ebanghelyo, sabi ng ating Panginoong Hesus, ang kaharian daw ng Diyos ay katulad ng naghahanap ng mamahaling perlas. Na kapag nakahanap siya ng mamahaling perlas na yon, ipagbibili niya ang lahat at bibilin niya ang perlas na yon. Ikalawa, ito raw ay katulad din ng isang kayamanan na mahuhukay sa bukid, ng isang magbubukid, at kapag nahukay niya yung kayamanan na yon, ipagbibili niya ang lahat at bibilin niya yung bukid na yon. Sino, mga kapatid, ang perlas na ito o ang kayamanang ito na tinutukoy ng ating Panginoong Kristo? Walang iba kung hindi siya. Walang iba, mga kapatid, kundi ang Diyos, ang tunay na kayamanan, ang tunay na perlas na magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan, ng kaligayahan na walang hanggan, ng buhay na walang hanggan. Ito, mga kapatid, ay si Kristo. At paano natin malalaman kung natuklasan na natin si Kristo sa ating buhay? Paano natin malalaman at masasabi, mga kapatid, na totoo, nahanap ko na ang tunay na kayamanan? Sapat na ba yung sabihing nagsisimba ako araw-araw, naglilingkod ako sa simbahan, nagpari ako, nagmadre ako, lahat ay ginagawa ko para kay Kristo? Siguro nga pwedeng sabihin na parang okay na, natuklasan mo na si Kristo kapag ganyan ang ginagawa mo sa buhay mo. Pero mga kapatid, paminsan-minsan kapag tayo natatakot pa rin, o pag marami tayong takot, pag marami tayong attachment, lumalabas, hindi pa natin tunay na tinatanggap si Kristo sa ating buhay. Kapag sobra-sobrang ating takot, takot tayong mamatay, takot tayong maghirap,
takot tayong mawalan ng pera, takot tayong mawalan ng mga bagay sa mundo. Yung iba nga, mawalan lang ng load sa cellphone, mawalan lang ng laman ng GCash, kinakabahan na. Kapag marami po tayong takot, kapag marami po tayong attachment sa sarili, hindi pa natin nahahanap o tunay na tinatanggap yung tunay na perlas ng kaligayahan at buhay. Kasi ang sabi sa Ebanghelyo, iiwanan mo ang lahat, ipagbibili mo ang lahat, mabili mo lang yung perlas na yon at yung kayamanan na yon. Kaya dapat walang attachment, walang takot. At meron lang dapat isang takot at attachment tayo na matitira para malaman natin, mga kapatid, na tunay na si Kristo ay ating tinanggap. Takot na mawala si Kristo sa iyong buhay. At ang attachment lang natin dapat ay kay Kristo din. Hindi sa ibang tao, hindi sa kayamanan, hindi sa kapangyarihan, hindi sa kasikatan, kundi dapat isa lang ang ating attachment kay Kristo. At siya lang din ang dapat nating katakutan na mawala sa ating buhay. Ang magandang tanong, mga kapatid, nasaan at saan matutuklasan ang Kristo na yan, ang perlas na yan, ang tunay na kaligayahan na yan, na sa ating pong paghahanap, saan natin siya matutuklasan. Ang lapit-lapit lang sa puso natin nananahan ang Diyos. Sa puso natin, mga kapatid, nananahan si Kristo, ang tunay na perlas at kayamanan ng isang tunay na Kristiyano at Katoliko.